po pala dito. Magandang hapon po sa lahat. Pasensya na. First time. Gusto ko lang po i-share. Din po ako. Gusto ko lang po i-share kung paano ko before and after ko na-encounter si God. Before po kasi, nung nasa Pilipinas pa ako, parang ginawa ko na yung lahat. Lagi po akong nagdadasal na sana makapunta ako sa ibang bansa para matulungan ko yung parents ko at saka yung mga kapatid ko. So, nabigyan naman po sa akin ni Lord. Tapos pagdating dito, so parang nag-focus pa ako sa trabaho, pagpapadala ng pera. Parang nakalimot ako kay God. Sinet aside ko siya. Parang ganun po yung nangyari. Tapos dumating yung time, yung pagkakataon na nagkasakit po yung tatay ko. Nagkautang-utang, nagkagipit-gipit. So, yun po. Parang ang dami kong tanong. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, binigyan niya ako ni Lord ng trabaho, ng ayos na nakapagpadala naman ako sa parents ko. Bakit? Ito naman yung kapalit. Yung tatay ko nagkasakit. Hanggang sa dumating siya. Dumating yung hindi na siya makapagsalita, hindi siya makalakad. Ganun pa yung nangyari sa parents ko. Tapos yun, iyak pa ako ng iyak. Tapos, iniisip ko kung ano yung mali. Hanggang sa na-realize ko na nakalimot pala ako kay Lord. Inalimutan ko siya. Tapos, in 3 years na hindi ako nagsimba, hindi ako nagpapasalamat sa mga biyayang na nare-receive ko sa Kanya. Talagang, parang ang inisip ko lang kasi, parang yung pera lang yung paraan para masolve ko yung mga problema. May paggamot yung tatay ko, doon ako nag-focus. Tapos yun nga, sabi ko nakakalimot ako kay God. Tsaka timing naman po kasi, nung time na yon, ina-invite ako na umattend sa Friendship Day dito sa Rejoice. So kakaiba po yung experience na yon. Doon po nag-start na parang nandiyan pala si Lord na ibibigay niya kung ano yung kailangan. Kung humiling ka lang sa Kanya, magdasal at matuto ka magpasalamat. So, 2011 po yun. So, pagdating po ng 2012, parang doon na po gumanda, doon ako nakakilala. Tapos, 2012 po nangyari na kinasal kami ni Allen. At napakabuti po ni Lord kasi February po kinasal kami, tapos perfect timing na dumating si Pastor Ariel, siya yung nagkasal sa amin, at nagkaroon pa ako ng instant father, si Pastor Rodel, siya yung naghandid sa akin. Tapos yun po, tuloy-tuloy po yung pagpapala na na-receive namin kay God. Nakuha namin yung kapatid ko ulit. Kung dati gipit na gipit kami sa pera, medyo ngayon lumuwag na rin. Hindi na masyado. Tapos sa trabaho, kung dati 10 o'clock kami nakakauwi ng gabi, ngayon maaga na, nasa 6:30 na. Yay! Tapos yun po, tapos kung kami ni Allen dati, asot pusa ngayon, ano na lang, pati na lang, tapos normal naman sa mag-asawa. Tapos yun po, yung isa pong pinagpapasalamat namin kasi yung tatay ko po talagang okay na siya, malakas na siya, nakakapagsalita na po siya. Kaya tunay na po napakabuti ni Lord at kumikulo siya sa buhay namin at thankful din po kami kasi naging part kami ng Rejoice. Naging part kami ng Salt and Light. Patuloy na nagkakaroon kami ng spiritual growth. Ganon. Kaya lahat po, salamat po. Wag lang po natin kakalimutan si Lord. Mapaliit o malaking bagay, kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Yun po. Salamat po at glory to God kasi nakataya ako ngayong araw na to dito.